Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, ye say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what sayest thou? This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Okay? So, ito yung title ng aking devotion, A Sinner Saved by Grace. So, itong kwento na ito ay tungkol sa adulterous woman na kung saan siya ay nahuli sa akto ng pangangalo niya. So, alam niyo ba na makuha natin yung karakter na ito sa ating sarili. Kumbaga, hahalintulan natin yung adulterous woman sa sarili natin. Hindi man tayo pareho ng kasalanan, but still sa harap ng Panginoon, maliit or malaki, yung white or black lies daw, sabi nila, still sa harapan ng Diyos tayo ay makasalanan. Na yung mga nakakulong nga, hindi natin nakakulong sila because meron silang kasalanan. But still, we are still the same with them na makasalanan sa harap ng Diyos. So sa harap ng tao, hindi tayo magkapareho ng level ng kasalanan. But in the sight of God, we are all sinners. Sabi dito na ang storyang ito ay pwede natin magamit sa pagsulwining. Unang-una, makikita natin dito ang adulterous woman na siya ay makasalanan. So, ayon nga dun sa kapag tayo nagsusulwining, ang katayuan ng Diyos sa harap ng tao ay makasalanan. So, sa kwentong ito, ang kasalanan ng babae is being adulterous. So, in the sight of God, we are all sinners. Hindi ka man katulad niyan na huli sa akto, pero kahit sa tago pa yan, ikaw at ako ay makasalanan. Pangalawa, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, sa spiritual na bahagi ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa batas ng tao, ang bayad sa kasalanan ay pagkabilanggo. Sa story, ang punishment is to stone her to death at ipahiya siya sa public. Number 3, but God is gracious to us sinners. God didn't condemn her. Hindi tulad ng tao na right away, ipapahiya tayo. Na right away, hatulan tayo. Sabi nga nung mga accusers niya na, sabi daw sa batas ni Moses na ganito, ito, yun yung sundin. But, sabi ito, hinatulan agad at di binigyan ng pagkakataon na magbago. Kasi minsan nakikita natin yung tao na, ay ganito na siya, wala na itong pag-asa. Binibigyan natin agad ng tuldok yung kanyang buhay. Dito natin makikita na God hates sin but not the sinner. So when God says go, means He forgives and saved you. When God says and sin no more, it means you have a new life now in Christ. Don't continue the sin that God has forgiven. When God washed our sins with His precious blood, it means we should no longer serve sin and we should walk in the newness of life. So, sabi nga ng Bible, diba? Na, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. So, once we are a new creature, we should not go back to the old life. Tapos, in this story, we can see that hindi namimili ng ililigtas ng Diyos. Gaano ka man kadumi sa harap ng tao. Kasi kung ang Diyos katulad ng tao na, ay ito, ganito, yung kasalanan to ng mamamatay tao, yung mga nakabilanggo. No? Kung
kung sa mata ng tao, yung mga taong nakabilanggo, sasabihin, ay, wala nang pag-asa yan kasi ganito, nakapatay na ganito, nakapagmasakit, wala nang pag-asa na magbago, wala nang pag-asa maligtas. Pero in the sight of God, wala siyang pinipili kahit sino ka man. So, walang hindi kayang patawarin ng Diyos kahit pa ikaw na ang pinaka-worst sinner. Sabi nga ni Apostle Paul, I am the chief of all sinners. Pero, still yung grace ng Panginoon, binigay pa rin sa Kanya. God is long-suffering. He patiently waiting for us to come. And then, sabi dito na God saved her and she is also forgiven. God saved us not to go back to our old life, na hindi tayo tulad nung baboy na kapag pinaliguan na, di ba? Minsan nag-enjoy pa silang bumalik doon sa putikan. So, the adulterous woman was a sinner, condemned by people, and she received salvation by grace in Jesus Christ. So, dito rin natin makikita sa story ito na yung biyaya ng Panginoon walang pinipili na kahit sino yung kanyang ililigtas. Kasi, yun nga na, dito mo rin makikita pa na nasa story ito na ang tao talaga, no? Doon talaga yung condemn. Minsan nga tayo kapag tayo nagsusulwining tapos hindi tumanggap or kinukutsa tayo ng mga sinusulwining natin, sinasabi, ay, wala na pag-asa maligtas yan. Kung tayo nga mismo siguro sa sarili natin, kumbaga dito, yung babalikan natin yung dati nating buhay, masasabi nga natin minsan, paano kaya ako naligtas? Imposible na nagkaroon ako ng ganito na yung buhay ko. Kung kumpara mo yung buhay mo dati na ay wala kang ang pakisa, tapos tinatakbuhan mo pa ngayon nakapalta tapos ngayon ikaw na ngayon nakaka-relate ka na sa kanila kasi meron ka ng salvation, na-realize mo na kung ano yung importansya ng salvation, at saka yung alam mo na rin na kapag once you're saved, hindi na ikaw yung dating ikaw, meron ka ng Holy Spirit na siyang nag-guide sa atin. So malaking impact yung story na ito na sa adulterous woman, no? Na siya ay isang makasalanan na on the spot nga pwede siyang ikwan ng mga tao, but God, yung Panginoon pa nga, di ba, tahimik lang siya, hindi man siya sinabi na siya nga mismo dapat may karapatan na mag-condemn doon. But still, papakita talaga dito na ang Diyos ay mahabagin, at saka hindi siya namimili ng kanyang iligtas. Like sa tao talaga na magkasala ka lang na isang beses, parang hirap kalimutan. Hirap na niya kalimutan, na para bang wala ka ng pag-asa na magbago. But God is waiting for us. Sabi nga dun sa Bible na, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Na while we were yet sinners, kung paano pa kaya kung makasalanan tayo ngayon, tapos bukas pa tayo maliligtas, and then Jesus Christ is bukas pa din siya mamatay or magpapako dun sa krus, tapos ngayon tayo namatay, diba? Na papunta talaga tayo ng impyerno. But sabi ng Bible na while habang tayo ay makasalanan pa, no, si Jesus Christ love us already. So yun lang yung aking ma-share. So, ngayon, dumako na tayo sa ating mga